Noong unang panahon, may isang mahirap na babae na naninirahan sa isang maliit na bahay sa kabukiran kasama ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na nagngangalang Jack. Sila ay nagmamay-ari ng isang baka na nakapagbibigay ng maraming gatas kumpara sa ibang baka sa kanilang lugar at gumagawa sila ng mantikilya at keso na may ekstrang gatas at ito ay kanilang binibenta sa palengke malapit sa kanila. Subalit isang araw, ang baka ay di na makapagbigay ng gatas para gawing mantikilya at keso. Niwala na ring gatas para sa kanila upang mainom. Kaunti lang ang kanilang nakakain araw-araw at di nagtagal, sila ay malapit ng maubusan ng pagkain at wala ng pera na pambili ng pagkain. Si Jack ay napakabata pa upang magtrabaho at ang kanyang ina ay nagkakasakit. Tinawag si Jack ng kanyang ina sa tabi ng kanyang higaan. Napakahina ko para ako ang lumabas, Jack. Kailangan mong dalhin ang baka sa palengke at ibenta mo ito sa pinakamataas na halaga upang tayo ay magkaroon ng sapat na pera. Opo, inay. Gusto ni Jack ang magpunta sa palengke. Subalit, siya ay nalungkot dahil kailangan nilang ibenta ang baka. Siya ay naglalakad ng dahan-dahan at nakaalis na sa kalagitnaan ng daan nang siya ay hinarang ng isang matandang lalaki. Ibebenta mo ba ang baka na iyan? Bibilin ko iyan kapalit nitong mga mahiwagang buto ng sitaw. Ang mga buto ng sitaw ay magkakaiba ang mga kulay at napakaganda at ang sabi ng matandang lalaki na ito ay mahiwaga. Gayunman ay ibinigay ni Jack ang baka sa matanda at tumakbong pauwi sa kanilang tahanan dala ang mga mahiwagang buto ng sitaw. Ina, tignan niyo po ang aking mga dala. Habang siya ay nagmamadaling pumasok sa silid ng ina. Subalit, ang kanyang ina ay nagalit na makita siya na umuwi na walang dalang pera sa pagbenta ng baka. Ano? Binenta mo ang ating baka sa walang kwentang mga buto na ito? At ito'y kanyang tinapon sa bintana. Noong gabing ding iyon, si Jack at ang kanyang ina ay kumakain sa huling tinapay na meron sila at humiga ng napakalungkot sa kanilang silid kasi alam niya na wala nang natirang pagkain para sa kanilang agahan. Kinabukasan, si Jack ay maagang gumising. Siya ay sobrang gutom pa rin. Kaya mabilis siyang pumangon sa kanyang higaan at pumunta sa hardin upang maghanap ng anumang makakain. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang mahiwagang buto ng sitaw na tumubo ng sobrang pagkalaki na mas mahaba pa sa kanilang bubong at tila nawawala sa langit. Ang mga tangkay ng halaman ay sobrang makapal na nakabaluktot na siya ay pwedeng makaakyat nito na para bang mga baitang ng hagdan. At inumpisahan niya ang pag-akyat ng pataas at pataas at pataas. At sa wakas, naabot din niya ang pinakatuktok ng beanstalk. Sa harap niya ay may isang maputing daan kung saan maghahatid sa kanya papunta sa napakalaking kaharian na may kalayuan. Wala siyang makita ni isang tao doon, kaya inumpisahan niyang maglakad sa daan. Nagbabaka sakaling may isang tao sa kaharian na makapagbibigay sa kanya ng anumang makakain. At sa kabilang banda, ito ay isang nakakaibang pakikipagsapalaran. Nakadama siya ng init at pagod at sobrang gutom kaysa dati. Sa oras na marating niya ang kaharian, ang magandang pasukan ay nakasara. Subalit, si Jack ay kinatok ito ng napakalakas. Maya-maya, ito ay binuksan ng isang malaking matandang pangit na babae na may nag-iisang mata lamang sa gitna ng kaniyang noo. Ang sabi niya, kailangan ko ng lalaki na katulad mo para maglinis sa mga rehas para sa akin sa araw-araw. Halika at bilisan mong pumasok at magtago o ang aking asawa ay makikita ka at kakainin ka. Sa takot, mabilis na pumasok si Jack at sinabi niya sa pangit na babae na siya ay magiging katulong nito kapalit ng anumang kanyang makakain. Binigyan siya nito ng isang pirasong tinapay at isang mantikilyang gatas. Subalit, habang iniinom niya ito sa loob ng kaharian, ay nararamdaman niya na parang gumagalaw ang pader at parang may mabigat na paang naglalakad at narinig ni Jack na papalapit na ang higante. Bilis, bilisan mo! Magtago ka sa likod ng aparador! Bulong ng asawa ng higante at naglaho si Jack na parang bula. Habang ang higante ay naglalakad papasok sa silid na sumisigaw, Hop hop bubuk bubuk bubuk, fee-fi fo-fum. Inaaamoy akong dugo ng taong Pinoy. Inaaamoy akong dugo ng taong Pinoy. Buhay man siya o patay, buhay man siya o patay. Aking gigilingin ang kanyang mga buto at gawing tinapay. Aking gigilingin ang kanyang mga buto
at gawing tinapay. Fee, fi, fo, fum. Katarantaduhan! Ito ay isang elepante lamang na aking niluluto para sa iyong agahan. Umupo ka na at kainin mo na ito habang ito pa ay mainit. Kaya ang higante ay umupo at kumain na ng kanyang agahan at nakalimutan na ang tungkol sa taong Pinoy na nanunood sa kanya at nakatago sa likod ng aparador. Pagkatapos niyang kumain, ito ay sumigaw. Aking asawa! Dalhin mo dito ang mahiwagang inahin! Gusto kong makakita ng mga bagong gintong itlog! Hindi makapaniwala si Jack sa kanyang nakita nang makita niya ang sumunod na pangyayari. Dinala ng asawang higante ang maliit na kayumanging inahin at ito'y kanyang nilagay sa mesa sa harap ng kanyang asawa na higante. Ikaw ang mangitlog! Ang utos ng higante at plop, plop, plop. At kaagad itong nangitlog ng 1, 2, at 3 ginto na itlog. Nilagay ng higante ang mga itlog sa kanyang bulsa. Pagkatapos siya ay bumalik sa pag-upo at maya-maya pa siya ay humihilik ng napakalakas na parang nayanig ang pader ng buong kaharian. Si Jack ay lumabas sa aparador at ang mahiwagang inahin ay kanyang kinuha. At siya ay tumakbo palabas sa kaharian ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Habang ang inahin ay nasa kanyang braso, siya ay mabilis bumaba sa beanstalk at dali-daling pumasok sa maliit na bahay papunta sa silid ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay sobrang masaya na makita siya muli. Umiyak nang umiyak ito sa galak at lalong naging masaya dahil magkakaroon na sila ng maraming gintong itlog na gusto nila at hindi na sila maghihirap muli. Subalit napag-isipan na naman ni Jack na gumawa ng isa pang pakikipagsapalaran. Isang umaga, siya ay umakyat muli sa beanstalk. Pataas ng pataas hanggang naabot niya ang tuktok. Sa panahon na iyon, kinulayan niya ng maitim na kulay ang kanyang buhok at hindi siya namukaan ng asawa ng higante. O ikaw batang lalaki, tulungan mo akong linisin ang mga manok at paalisin mo papalayo ang mga daga. Halika, bilisan mong pumasok at baka makita ka ng aking asawa. Sigurado akong kakainin ka niya. May oras pa para magtago si Jack sa nakatambak na kahoy. Habang pababa ang higante, siya ay sumisigaw habang kumakanta. Pinaamoy akong dugo ng taong Pinoy. Buhay man siya o patay, aking gigilingin ang kanyang mga buto at gawing tinapay. Fee, fi, fo, fum. Ikaw na tangang matandang higante, yun ay isang matabang inahing baboy na inihaw ko para sa iyo. Halika na at umupo ka na at kainin mo na ito kaagad bago pa ito maging malamig. Sobrang nagustuhan ng higante ang niluto ng kanyang asawa at nakalimutan na niya ang amoy ng tao dahil ang inihaw na baboy ay kanyang paboritong putahe. At pagkatapos niyang kumain, sobra siyang nasiyahan at tinawag niya ang kanyang asawa. Aking asawa! Dalhin mo dito ang aking mahiwagang alpa. Dinala ng asawang higante ang napakagandang alpa na may mga batong rubi at mga diamante na kanyang ninakaw pa sa mga diwata sa lumipas na matagal na panahon. Tumugtog ka, alpa! Tumugtog ka! Ito ay tumugtog ng isang malumanay at malungkot na tono ng musika tungkol sa isang berdeng burol sa ilalim ng dagat. Hindi! Tumugtog ka ng mas masaya na musika kaysa dyan. At ang alpa ay tumugtog ng masayang tono na laging sinasayaw ng mga bata. Ngayon, tumugtog ka ng lullaby. At ang alpa ay tumugtog ng matamis na lullaby at ang higante ay nakatulog kaagad at si Jack ay lumabas mula sa kanyang pinagtataguan galing sa likod na nakatambak na mga kahoy. At kinuha niya ang alpa at itinakbo ito papalayo. Ngunit nang ito ay kanyang hinawakan, ito ay biglang lumiit. Master! Master! At ang mga tali nito ay nagkabuhol-buhol at nag-iingay sa kaharian. Ang higante ay nagising at nakita niya si Jack na tumatakbo palabas ng pinto na bitbit ang alpa. Tumayo ito na may pag-ugong at pakalog-kalog na naghahabol kay Jack sa daanan papunta sa beanstalk. Parang yumayanig ang lupa sa kanyang bigat at alam ni Jack na ito ay palapit na sa kanya. Siya ay natatakot, subalit hinahawakan niya ng maigi ang alpa at tumakbo siya ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Sa wakas, naabot din niya ang beanstalk at sinimulan na niyang bumaba. Sa bilis sa abot ng kanyang makakaya, hawak ang alpa sa kanyang braso. Naririnig niya ang sigaw ng higante at naramdaman niya na ang beanstalk ay sumasayaw at umaalog sa kanyang bigat. Ang ina ni Jack ay nasa labas sa kanilang bakuran at sinisigawan niya ito nang nasa kalahati na siya ng beanstalk. Bilisan mo, ina!
Dalhan mo ako ng palakol. Tumakbo ito at bumalik dala ang pinakamalaking palakol. Nakita niyang tumalon si Jack sa lupa at itinulak ang alpa sa kanyang mga braso at inumpisahang putulin ang beanstalk sa abot ng kanyang makakaya. Aking ina, lumayo ka! Ang beanstalk ay nagumpisa ng mahati at ito ay sumasayaw-sayaw na habang ang higante ay palapit na sa pagbaba. Pagkatapos, pinapakul ni Jack ang huling tangkay sa abot ng kanyang makakaya at ito ay lumusong. Tamang-tama na ang beanstalk ay papagsak na. Ang higante ay napasama dito na bumagsak sa lupa na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Sapat na ang pakikipagsapalaran ni Jack upang ito ay tatagal sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Siya at ang kanyang ina ay namuhay ng masaya sa maraming panahon.